Life After Prison. By Silence You. Kabanata 261. Inilibot ni Dayan ang mga mata kay Severin. Siyempre hindi. Kung nagseselos ako dahil lang binigyan ka ng ibang babae ng business card, malamang gugulin ko ang buong buhay ko sa pagiging miserable. Sige, oras na para bumalik tayo. Huwag kalimutan ang ating pagdiriwang sa hotel ngayong gabi. Hindi maaaring maging mas masaya si Catherine. Lahat ng nangyari sa mga siyanahan noong araw na iyon ay isang positibong pag-unlad, at matatag siyang naniniwala na malapit na silang bumangon upang maging isang pangalawang tier na pamilya kung mapapanatili nila ang momentum. Matapos pag-isipang mabuti ang kanilang bagong kapalaran, sinabi niya kay Severin. Siya nga pala, dapat mong bisitahin ang mga Zelangko bukas at tumulong na suriin ang kalusugan ng kanilang matandang babae. Mas mainam kung maaari mo siyang tulungang gamutin dahil magkakaroon ng utang na loob sa atin ang mga Zelangko. Magagamit natin iyon sa ibang pagkakataon upang magkaroon ng higit pang pakikipagtulungan sa negosyo sa kanila. Tama iyan, Severin. Tumango si George. At hindi mo rin dapat saktan si Sheila. Mukhang interesado siya sa iyo, at mas magiging secure ang kinabukasan ng pamilya natin kung pakakasalan mo siya. Kalokohan iyan. Si Severin ay manugang na natin. Sumama agad ang ekspresyon ni Felicia nang marinig iyon. Sa kanyang pagtataka, nangatwiran si George. Wala naman sigurong masama, di ba? Maraming mayayamang anak ang may higit sa isang asawa. Hindi naman masama kung mapapangasawa ni Severin si Sheila, at sa tingin ko, ang swerte niya dahil mapapangasawa niya ang kasing ganda ni Sheila. Tumango ang matandang babae bilang pagsang-ayon. Talaga. Wala nang mas magandang kahihinatnan kaysa doon. Naniniwala akong magagawa ni Dayan na malampasan ito para sa kapakanan ng ating pamilya. Malungkot ang ekspresyon ni Dayan, at tahimik lang siyang tumingin kay Severin. Nalaman ni Severin na talagang katawa-tawa ang panukalang iyon. Ano ang iniisip ninyo? Hindi ako interesado sa isang babae na mas bata sa akin ng 7 o 8 taon. Huwag kang tulala, Severin. Anak siya ni Zachariah ng Brookbourne Mansion, at sigurado akong labis ang pagmamahal niya sa kanya. May inggit ang lahat sa iyo kung makakakuha ka ng pagkakataong pakasalan siya. At bukod pa rito, hindi ba dapat masaya ka na pakasalan ang isang bata at magandang babae bilang iyong pangalawang asawa? Pangungumbinsi ni Stanley. Tumingin sa kanya si Severin at iritadong sabi. Pwede mo siyang pakasalan kung gusto mo. Ako, para sa isa, ay hindi interesado. Mayroon akong Dayan ngayon, at siya lang ang kailangan ko. Si Dayan ay nagdusa ng husto para sa akin, at ayaw kong gumawa ng anumang bagay na ikabibigaw niya. Nag-init ang puso ni Dayan nang marinig iyon. Hihihi. Sa anuman, gusto kong pakasalan ang isang maliit na cute tulad niya, sayang naman at hindi niya ako nagustuhan. Humalaklak si Stanley. Nakangiting sabi ni Dayan. Bakit mo pa iniisip ang mga ganyang bagay? Ramdam siguro ni Sheila na iba si Severin sa ibang lalaki dahil tinulungan siya nito nang walang hinihinging kapalit. Pinapalaki mo lang ang sitwasyon hanggang sa punto na hinihiling mo pa kay Severin na pakasalan siya. Mangyaring huwag gawin ang lahat ng mga ligaw na pagpapalagay na ito. Oo, iniisip niya lang na nakakapreskong makilala ang isang taong may ganyang karakter. Nakangiting sabi ni Severin sa kabam-aling kay Dayan. Sige, oras na para bumalik tayo at magpahinga bago tayo magsama-sama ng ating celebratory dinner sa hotel. Okay. Tumango si Dayan, at naglakad na silang dalawa. Sa isang sulok, ikan-away ni Frankie ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang mga alagad, sina Carmen at Leonard. Magsisimula na ang operasyon para patayin ang batang iyon. Huwag kang mag-alala, Master. Malapit na siyang mamatay. Kumpiyansa na pinunasan ni Leonard ang kanyang mga kamao. Ito ay 2 laban sa 1, at isang palihim na pag-atake, kaya naniwala siya na ito ay isang madaling gawain para sa kanyang mga disipulo. Sumunod si Frankie sa likod ng kanyang mga alagad upang obserbahan ang sitwasyon. Kung sakaling hindi sila kalaban ni Severin, maaari siyang pumasok at tulungan sila. Kung ang dalawang level 2 Grandmaster ay nagsagawa ng sneak attack sa parehong oras, kahit na ang isang level 4 Grandmaster ay maaaring hindi ito makaiwas.
Bulong ni Frankie sa sarili na may bahagyang ngisi habang sinusundan ang dalawang alagad mula sa likuran. Life After Prison. Kabanata 262. Aabot pa lang sa sasakyan sina Severin at Diane nang maramdaman ni Severin ang medyo maindayog na yabag ng isang lalaki at isang babae na nagmumula sa magkabilang gilid niya. Naglalakad sila sa isang bilis na hindi maaaring ituring na mabagal, at kahit na tila walang kakaiba, mayroong isang bagay tungkol dito na naiiba sa karaniwan. Agad na naramdaman ni Severin na ang dalawang individual na iyon ay mga piling mandirigma. Bukod dito, hindi niya maiwasang magtaas ng bantay dahil ramdam niyang tinutumbok siya ng mga ito. Maglakad ka ng mas mabagal sa likod ko, Diane. Biglang binilisan ni Severin ang lakad at nauna sa paglalakad ni Diane na napakunot ang noo dahil hindi niya alam kung bakit bigla na lang naisipan nitong bilisan ang lakad. Habang nagsisimula pa lang siyang magtaka kung ano ang nasa isip ni Severin, humarap na sina Leonard at Carmen sa harapan ni Severin. Sabay-sabay na sinalakay ng dalawa si Severin mula sa magkabilang gilid, at pareho silang naglabas ng punyal na sinaksak nila mismo kay Severin. Sigaw ni Diane nang makita ang nangyari. Anong nangyayari? Mga assassins yan, tama ba? Papasok na sana si Catherine sa sasakyan nang marinig niya ang sigaw ni Diane. Nalaman niya kaagad na ito ay isang posibleng pagpatay. Protektahan si nanay. Agad namang inutusan ni George ang ilang bodyguard na palibutan ang matandang babae. Nandito na sila. Jada, nandito na ang mga assassin na kinuha mo, at gumagawa na sila ng kanilang hakbang. Paalis na sana ang masungit pa ring si Victor nang makita niyang may gumagalaw sa dulo ni Severin. Agad na bumuti ang kanyang kalooban at pakiramdam niya ay napakabuti kung masaksihan niya si Severin na pinatay ng assassin. Hindi pwede yon. Nagpapatuloy na sila sa pagpatay. Natarante rin si Jada. Sinabi niya kay Edward na gusto niyang tingnan ang mamamatay tao upang makita kung sapat ang kakayahan ng taong kinuha nila, ngunit naganap ang pagpatay bago pa man niya ito makilala. Agad siyang natigilan, umaasang masasaksihan niya ang pagkamatay ni Severin sa kamay ng kabilang partido. Nang makita ni Severin ang dalawang dagger na tumutusok sa kanya, bahagyang ikinagilid niya ang kanyang katawan at sumandal paatras upang maiwasan ang nakamamatay na suntok. Nagulat ang dalawang level 2 Grandmaster sa bilis niyang mag-react. Sa normal na mga pangyayari, magiging mahirap para sa sino man na mag-react sa biglaang pag-atake ng mga level 2 Grandmasters. Si Severin, gayunpaman, ay tila inaasahan ang kanilang pag-atake at nauwi sa pag-iwas dito. Maaaring matagumpay na naiwasan ni Severin ang kanilang pag-atake, ngunit hindi sila nabahala doon. Matapos magtinginan sa isa't isa, inilipat nila ang direksyon ng kanilang pag-atake at sa halip ay nagsaksak pababa. Para ka ng isang patay, bata. Tingnan natin kung maiiwasan mo ang isang ito. Si Frankie, na hindi masyadong malayo, ay malamig na ngumisi sa sarili. Pagkatapos ng lahat, walang paraan para maiwasan ni Severin ang pag-atake mula sa poster na iyon. Severin. Natakot si Diane, at agad siyang lumingon para hanapin ang mga bodyguard ng kanyang pamilya. Lahat sila ay pinoprotektahan ang kanyang lola at ang iba pang miyembro ng pamilya, ibig sabihin ay huli na ang lahat para iligtas nila si Severin kahit na sumugod sila sa sandaling iyon. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Diane na halos lumabas na ito sa dibdib niya. Kailangan bang mawala ng tuluyan ni Celine ang kanyang ama ngayong bumalik na ito pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon? Mawawala na naman ba ang kaligayahang dumating sa buhay ko? Hindi niya maisip kung ano ang gagawin niya at kung paano siya mabubuhay. Life After Prison. Kabanata 263. Hahaha. Tapos na. Tuwang-tuwa si Frankie. Bagamat noong una ay inakala niyang mahirap harapin ang target, tila nawala ang kanyang mga alalahanin. Sa sandaling iyon, gayunpaman, ipinatong ni Severin ang kanyang mga kamay sa lupa at inikat ang kanyang katawan, na nagbigay daan sa kanya upang sipin sina Leonard at Carmen ng direkta sa kanilang tiyan. Lumipad ang dalawa paatras ng ilang metro matapos masipa. Lumuhad si Severin sa lupa at nag-ayos ng call na pose habang nakatingin sa 2 taong nagpupumilit na bumangon matapos masipa. Itinuro niya ang kanyang mga daliri sa kanila at sinabi, "Ang lambot niyong dalawa.
Ano ba ang naging reaksyon mo ng ganoon kabilis? Minasahe ni Leonard ang kanyang tiyan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nakipagpalitan ng tingin kay Carmen bago muling sumugod kay Severin. Hindi ako magpipigil dahil hinihiling mo ito. Hindi mapakali si Severin na makipaglaro sa kanila at inilunsad ang kanyang sarili na parang pana. Sa isang kisap mata ay nagpakita na siya sa harap ng kanyang mga kalaban. Paano nangyari iyon? Si Frankie, na nagmamasid sa isang tabi, ay ganoon din ang pagkagulat. Ang biglaang pagputok ni Severin ay napakabilis na pakiramdam niya ay hindi niya magawang umahan sa kanya. Masama ito. Baka level 4 Grandmaster din siya. Mukhang kailangan kong sumali sa away. Sa isip ni Frankie, nakakuyom ang kamao. Gayunpaman, biglang pumalakpak si Severin sa kanyang mga kamay, at ang malakas na puwersa ay naging dahilan ng pagkawala ng pagkakahawak ni Leonard at Carmen sa kanilang mga punyal. Pagkatapos, hinawakan ni Severin ang isang punyal sa bawat kamay at walang pag-aalinlangan na nilaslas ang kanilang mga dibdib. Hindi. Ito. Hindi pwede. Bumaba sina Leonard at Carmen upang makita ang patuloy na pag-agos ng dugo mula sa malalaking galos sa kanilang dibdib. Hinawakan nila ang sugat sa hindi makapaniwala, bumagsak sa lupa ng may kalabog, at namatay sa lugar. Ang lakas ng loob mong patayin ang aking mga alagad. Papatayin kita. Galit na galit si Frankie nang maisip niya ang masarap na figure ni Carmen noong nakaraang gabi. Sa sobrang galit ay naikuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao at sinuntok si Severin. Ayaw ni Severin na maging kalamangan sa kabilang partido, kaya't inihagis niya ang punyal sa kanyang kamay at ikinuyom ang kamao habang humaharap sa kanyang kalaban. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ng mga mata ko. Mukhang bihasa talaga ang mga asasin na kinuha mo, pero mukhang mas makapangyarihan si Severin kaysa sa kanila. Napakadali niyang napatay ang dalawa. Nasa sabik si Victor na masaksihan ang pagkamatay ni Severin, ngunit ang mga talahan na yan ay masyadong mabilis at ang parehong mga asasin ay napatay sa isang iglap. Akala ko ba isang asasin lang ang kinuha natin? Bakit dalawa? Hindi. Tatlo sila. Life after prison. Kabanata 264. Pakiramdam ni Frankie ay isang palaisipan ang binata sa kanyang harapan. Ipadala ang aking mga pagbati sa Grim Reaper. Malamig na ngumiti si Severin, saka muling sumugod sa isang kisap mata. Gusto pa man lumaban ni Frankie ay tinampol ni Severin ang kamay ng matanda. Sa sumunod na segundo, hinawakan niya ang ulo ng lalaki at binigyan ito ng mahinang twist. Isang malutong na tunog ang narinig, at ang ulo ni Frankie ay bumagsak sa isang tabi. Binitawan ni Severin ang kanyang pagkakahawak, dahilan para bumagsak ang katawan ni Frankie sa lupa. Pumunta ka at tulungan mo siya. Bakit nakatayo ka lang dito? Nang makita ni George na tapos na ang laban, tumayo siya at sinipa ang dalawang bodyguard na nakatayo sa tabi niya. Hindi nakaimik ang dalawang bodyguard, agad namang sumagot ang isa sa kanila. Pero Ginoo, tapos na. Patay na silang tatlo. Masyadong malakas si Mr. Severin. Kasing bilis ng kidlat ang takbo niya at kasing kinis ng agos ng tubig. Sabi ni George. Patay na ba sila? Ahem, mabuti naman kung ganoon. Dapat kang pumunta at tumulong sa pagtatapon ng mga bangkay. Buti na lang, natakot ako hanggang sa mamatay. Sino ang umupa sa mga asasin na ito? Dumating sila pagkalabas namin ng hotel. Natakot si Catherine, at hindi niya maiwasang tapikin ang kanyang dibdib para pakalmayan ang sarili bago dalhin ang lahat kay Severin. Gaano kalakas ang loob nilang tangkaing patayin ang ating mga bisita sa sikat ng araw, at pagkatapos din ng seremonya ng pagbubukas. Si Henry, Gideon at ang iba pang mga Longhorn na nakarinig ng ulat mula sa kanilang mga nasasakupan ay nagmamadaling lumabas ng hotel at lumapit kay Severin. Okay ka lang, honey. Si Diane, na hindi masyadong malayo, ang unang nasagasaan. Agad niyang sinuri ang katawan ni Severin, simula sa braso nito. Ngumiti si Severin. Mawawala lahat ng sugat ko kung hahalikan mo ako. Hindi ngayon ang oras para magbiro, tanga ka. Galit na pinandilatan ni Diane si Severin at pinarusahan ito. Anong nangyari dito, Mr. Severin? Masyadong matapang ang mga taong ito. Lumapit si Henry at sabay na tanong. Nasaktan ka ba,
Severin? Tanong ni Catherine na may pag-aalala rin. Pagkatapos ng lahat, ang mga Shanahan ay kailangang umasa kay Severin upang makamit ang mas mataas na taas sa hinaharap, at mawawala ito para sa kanila kung siya ay mamatay. Ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa tatlong tao sa lupa at hindi naiwasang magsalita. Malakas silang tatlo. Hindi ko matiyak kung may nag-hire sa kanila para patayin ako, o kung may iba pa silang dahilan para salakayin ako. Ang mga bodyguard sa likod ni Gideon ay tumingin kay Severin na may kaunting pagtataka sa kanilang mga mata. Maikli lang ang laban kanina at mukhang madali lang, pero nakikita nilang lahat na mas mataas ang husay ni Severin kaysa sa karaniwang tao. Pagkatapos ng lahat, tanging ang mga tunay na dumaan sa gayong pagsasanay ang makakaunawa sa kahalagahan ng bilis ni Severin, ang anggulo ng kanyang pag-atake, at iba pa. Sinulyapan ni Gideon ang mga bangkay sa lupa at sinabi sa kanyang mga nasasakupan. Kuhanan sila ng ilang larawan at alamin kung sino ang mga taong ito. Gusto kong malaman kung sila ay mga assassin o mga taong may impluwensya. Papunta sila sa kanila nang pumunta sila rito para manggulo. Kapag nalaman kong ginawa ito sa ilalim ng utos ng isang maimpluwensyang pamilya, tiyak na papatayin ko sila. Awkward na ngumiti si Severin at sinabing, Mr. Gideon, ang mga taong ito ay sumunod sa akin, at hindi ko maaaring ibigay ang pasanin sa iyo upang tulungan akong magsiyasat. Nakangiting sagot ni Gideon. Masyado kang magalang, Mr. Severin. Bilang isa sa aming pinakakilalang mga panauhin, kailangan kong maging responsable sa lahat ng nangyayari sa iyo, lalo na't hindi ka pa nakakauwi at nangyari ito sa paligid ng hotel. Ikaw ay may katiyakan na tutulungan kitang makarating sa ilalim nito. Maraming salamat sa problema mo. Nakangiting sabi ni Severin. Life after prison. Kabanata 265. Ang Ballards at ang Zalancos ay umalis ng mas maaga, at nagkataon na na-miss nila ang kapanapanabot na sagupaan. Gayunpaman, hindi pa umaalis ang ilang mayayamang negosyante, at lahat sila ay humanga matapos masaksihan ang husay ni Severin. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lamang ang pagpapahalaga ni Mr. Gideon kay Severin. Hindi lang medical skills ang galing niya. Napakahusay din niyang manlalaban. Bulong ng isa sa mayayamang negosyante. Sabi ng isa pang mayamang negosyante. Si Severin ay asawa ni Miss Diane, at mas mabuti kung iwasan nating masaktan ang mga Shanahan. Kung makakahanap tayo ng pagkakataong makipagtulungan sa kanila sa anumang bagay na may kinalaman sa negosyo, dapat nating sulitin ito upang makabuo ng isang relasyon sa kanila. Kapag ang mga Shanahan ay naging pangalawang tier na pamilya o maging isang first tier na pamilya sa hinaharap, hindi na magiging ganoon kadaling magkaroon ng koneksyon sa kanila. Napabuntong hininga si Jada. Umalis na muna tayo. Ang swerte ko yata ngayon ay medyo masama na ang 1.5 milyon na sayang lang ng ganon. Ganoon ba kamahal? Hindi maiwasang magtanong ni Victor. Maaaring wala akong alam tungkol sa mga mamamatay tao, ngunit hindi ko inaasahan na sila ay napakamahal. Siyempre, hindi naman ganoon kamahal ang mga ordinaryong assassin. Ang kinuha namin ay 4 stars assassins, na nagpabalik sa atin ng halos 3 milyon. Nagbayad kami ni Easton ng kalahati, at noon pa man, may 50% diskwento dahil nagdiriwang sila ng kanilang anibersaryo. Ang karaniwang presyo ay doble sa halagang iyon. Paliwanag ni Jada. Seryoso. Kahit ang mga organisasyong tulad niyan ay nagdaraos ng anibersaryo. Hindi alam ni Victor kung matatawa o maiiyak. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganoong bagay. Pagkatapos ng ilang maikling pag-iisip, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin. Kailangan nating kumuha ng mas mahusay sa susunod pagkatapos ng ating kabiguan. Sigurado akong makakahanap tayo ng isang sapat na malakas para patayin si Severin. Handa ka bang gumastos para dyan? Ngumiti ng mapait si Jada. Sinuntok ako ni Severin sa publiko, pinahiya, at nawalan ng kota ang pamilya namin sa proyekto ng Liberty City. Siya ang dahilan ng matinding pagkalugi ng pamilya namin. Dapat siyang patayin, kahit na kailangan kong malugi para makamit iyon. Kinagat ni Victor ang kanyang mga ngipin at marahas na sinabi.
Biglang nakatanggap ng tawag si Jada mula kay Edward. Hoy, Edward, nakita ko ng sarili kong mga mata ang lahat kanina. Nabigo ang plano. Umiiyak si Jada habang sinasagot ang telepono. Nakita ang ano. Gayunpaman, dapat kang pumunta sa lalong madaling panahon. Sabi ng mga assassins na malapit na daw siya. Nagpa-reserve na ako ng VIP room sa Constifice Hotel. Gusto nyo ni Easton na makita kung gaano siya kalakas, diba? Natigilan si Jada. Yung mga assassins. Hindi ba nakagalaw na yung mga assassin? Anong ibig mong sabihin? Tumawag sa akin ang kinuha namin para ipaalam na kara-rating lang nila. Plano nilang magpahinga ng isang gabi bago simulan ang operasyon. Naguguluhang paliwanag ni Edward. Sige, i-text mo sa akin ang number ng VIP room na iyon. Pupunta ako doon. Nakaramdam ng tuwa si Jada nang i-end niya ang tawag. Anong nangyayari? Ano iyon tungkol sa mga assassin na hindi pa kumikilos? Kumunat ang noo ni Victor. May pangkalahatang ideya siya sa nangyari kanina pagkatapos niyang marinig ang pag-uusap ng kanyang anak sa telepono. Sabi ni Edward, kara-rating lang ng mga assassin at wala pa silang ginagawa, ibig sabihin, hindi yung 3 tao kanina ang kinuha natin. Ngumisi si Jada. Siguro mas malakas pa ang atin kaysa sa kanila. Life After Prison. Kabanata 266. Oh, ano pa ang hinihintay mo? Hindi ka namin sasamahan para makipagkita sa assassin, pero ihahatid na kita sa hotel. Tuwang-tuwa si Victor. Si Severin ay malamang na nasaktan ng maraming tao, ngunit kung hindi mo kinuha ang mga assassin na iyon mula kanina, kung gayon sino ang gumawa. Isang tusong tingin ang lumitaw sa mga mata ni Jada habang pinag-iisipan niya ang mga posibleng tao na maaaring kumuha ng mga assassin mula kanina. Alam ko, dapat si Rufus iyon. Nabalitaan kong may gusto rin si Rufus kay Diane, at sinaktan din siya ni Severin noon. Hahaha. Ang swerte ni Severin na nakaligtas ng ganito katagal, ngunit ang kanyang mga araw ay binibilang kung patuloy niyang sinasaktan ang lahat ng taong nakakasalamuhan niya. Masyado niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili kung sa tingin niya ay makakaligtas siya sa pananakit sa mga Chavez at Horsfield. Sa wakas ay nabawasan ang galit ni Victor matapos marinig ang sinabi ni Jada. Pagdating ni Jada sa VIP room ay naghihintay na doon sina Edward at Easton. Hindi pa ba dumarating ang mga assassin? Tanong ni Jada pagkaupo niya. Hindi pa, pero malapit na. Sagot ni Edward. Tumanggaw si Easton at sinabing. Sinabi lang sa akin ni Edward na nakakuha ang mga syanahan ng 2 kota para sa proyekto. Mukhang hindi masyadong natuwa ang iyong ama tungkol doon at gumawa ng ilang walang handa na pahayag tungkol kay Severin, na nagudyok kay Severin na suntukin ang iyong ama sa mukha. Nawalan pa nga ng kota ang pamilya mo bilang resulta. Kumusta ang iyong ama ngayon? Hindi naman seryoso ang kanyang pinsala, di ba? Ngumiti ng mapait si Jada. Ayos lang siya. Medyo dumudugo lang ang ilong. Hindi maglalakas loob si Severin na maging masyadong marahas. Napatingin tuloy si Jada kay Edward. Nakakahiya na umalis ka ng medyo maaga, Edward. Nakita mo na sana ang nakakakilig na laban kung umalis ka lang makalipas ang 2 o 3 minuto. Talaga. Nang tumawag ang assassin para ipaalam sa akin na bukas na ang meet-up, tumawag ako sa hotel para magpareserba ng VIP room at pumunta kaagad para umorder ng pagkain. Mukhang may namiss akong kapana-panabik. Humalaklak si Edward. Sabi ni Jada. Paglabas ni na Severin at Diane sa hotel, tinambangan ng 3 tao si Severin at gustong pumatay sa kanya. Masyadong makapangyarihan si Severin, at kahit na muntik na siyang mapatay ng unang 2 assassin sa kanilang unang pag-atake, madali niya silang naiwasan at pinatay sila kaagad. Pagkatapos, ang matandang ito ay lumabas ng wala saan upang subukang patayin siya, ngunit sa huli ang napatay ay ang lalaki. Pinatay ni Severin ang 3 taong iyon. Malamang hindi sila masyadong malakas noon. Nakangiting sabi ni Easton. Umiling si Jada. Kahit na napatay sila sa huli, ang kanilang bilis ay medyo mabilis pa rin, higit pa kaysa sa maraming iba pang mga bodyguard. Lalo na,
Ang binata at ang batang babae na unang sumalakay kay Severin ay lubos na nag-synchronize na maaari mong agad na sabihin na sila ay mahusay na sinanay na mga individual. Noong una ay ipinapalagay ko na sila ang mga Sosen na kinuha namin, at napagtanto ko lamang na sila ay tinawag ni Edward. Nakangiting sabi ni Edward. Siguro kung sino ang nag-hire sa kanila. Marahil ay nag-aatubili silang gumastos ng labis na pera at nauwi sa pagkuha ng mga taong hindi sapat ang kasanayan. Kung hindi, hindi posible na silang tatlo ay matalo ng ganoon kadali ni Severin. Natawa din si Easton. Totoo iyon. Ang mga assassin na iyon ay kinuha ng mga ordinaryong tao, at hinding-hindi sila may kukumpara sa mga 4-star assassin na kinuha mo. Napaisip sandali si Jada, at sinabi sa kanilang dalawa. Naghihinala ako na si Rufus ang nag-hire ng mga assassin na iyon. Tumanggaw si Edward. Ngayong binanggit mo ito, naalala ko ang sinabi sa akin ng bodyguard ko na nakita niya si Rufus na sinusubukang guluhin si Severin. Sa kasamaang palad, nabugbog ang bodyguard ni Rufus at napilitang lumuhad si Rufus at dilaan ang sapatos ni Severin. Naiisip mo ba kung gaano nakakahiya iyon? Hindi kaya. Hindi ba siya ang nag-iisang anak na lalaki ng isang second-tier na pamilya? Makatuwiran na gusto niyang ipadala ang mga assassin na iyon upang patayin si Severin pagkatapos na dumanas ng matinding kahihiyan. Biglang natauhan si Jada. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Iyan dapat ang mga assassin na inupahan natin. Nasa sabik na sabi ni Edward at agad na tumayo. Life After Prison. Kabanata 267. Naglakad si Edward papunta sa pinto at binuksan ito, kung saan pumasok ang isang babaeng mukhang maalinsangan na nakasuot ng gilid. Ang kanyang sexy at balingkinitan na mga binti ay nakalantad paminsan-minsan sa pamamagitan ng hiwa ng kanyang damit, na pumukaw ng mapanlinlang na pag-iisip sa sino mang tumitingin sa kanila. Ipinapakita ko sa iyo ang aming mga assassin, Black Rose. Mangyaring pumasok. Isinara ni Edward ang pinto, pagkatapos ay sumasenyas sa isang maginoong paraan habang ipinakilala niya ang mga assassin kina Jada at Easton. Nang makita ni Easton ang parang isa bituin na figure, maputi ang mukha, kaakit-akit na mga mata, at nagyayelong ugali ng mga assassins, hindi napigilan ni Easton na malunok sa init ng paninigarilyo ng babaeng iyon. Nang makita ni Jada na ang assassin ay pumasok sa isang sexy na lakad, hindi siya natuwa at malamig na nagtanong. Sigurado ka bang kumuha ka ng tamang assassin at hindi lang babae na may magandang mukha? Siyempre siya ay isang tamang assassin. Siya ay isang 4-star assassin na ang codename ay Black Rose. Diretsyong sagot ni Edward. Tumawa ang assassin. Mukhang nagdududa ang dalagang ito sa aking kakayahan. Lumakad siya, umupo sa isang upuan, at malamig na ngumiti na may walang pakialam na ekspresyon. Dinobol ang sinabi ni Jada. Kahit na ang Black Rose ay ang perpektong codename para sa isang assassin, ang paraan ng pagpapakita mo ng iyong sarili ay nagdududa sa akin kung handa ka o hindi sa trabaho. Hihihi. Huwag kang mag-alala. Ang modus ko ay pangunahing umiikot sa pang-aakit sa mga lalaki at pagpapaluwag sa kanilang bantay. Sa ganoong paraan, mas madaling maghatid ng nakamamatay na suntok. Humajejek si Black Rose at pinaikit ang mga mata. Sandaling lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa kanyang mukha, at pagkatapos ay tinapik niya ang dumi sa tabi niya. Isang malakas na kalabog ang narinig, at ang dumi ay agad na nabasag sa isang dosina o higit pang mga piraso. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang aking mga kakayahan sa pakikipaglaban ay mahina pagdating sa pagpatay sa aking mga target. Diretso ang tingin ni Black Rose kay Jada at pinalamig ang gulugad ng huli. Pakiramdam niya ay tinitigan siya ng isang makamandag na ahas na nakatago sa mga anino, at ang kanyang mukha ay namutla dahil sa takot. Maya-maya, nanginginig niyang sabi. Malakas ka, hindi ko akalain na kasing galing mo pala ang ganda mo. Hihihi. Paano mo naisip na nakuha ko ang ranggo bilang isang 4-star? Tumawa si Black Rose. Ang karangalan ng pagiging isang 4-star ay makakamit lamang kapag nakakuha ka ng 100 takdang aralin at nagtagumpay sa lahat ng ito. Talaga. Paumanhin kong minamaliit ka niya kanina. Tumanggaw si Easton. Sa pagkakataong iyon ay pumasok ang waiter at inihain ang in-order niyang pagkain.
Malamang hindi matalino na tanungin namin ang pangalan mo, kaya sana okay ka lang sa pagtawag namin sa iyo na Miss Black Rose. Dahil nandito ka na, bakit hindi mo kami samahan sa hapunan? Magiliw na alok ni Edward. Marahil ay maaari kong ayusin ang isang hotel para sa iyo na manatili. Sabi ni Easton. Malamig na ngumiti ang assassin at umupo sa kanyang upuan. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi na iyon kakailanganin. Ang lokasyon kung saan ang pananatili ng isang assassin ay hindi dapat malaman o ibunyag. Hindi namin maaaring asahan na tumira sa isang hotel na inayos para sa amin ng ibang tao. Oh, tama ka, Miss Black Rose. Tumanggaw si Easton at awkward na ngumiti. Hindi niya maiwasang palihim na silipin ang sexy nitong mahahabang legs at panaghoy sa puso. Nakakalungkot na ang isang babaeng tulad niya ay isang assassin. Malamang na hindi siya magbibigay ng anumang iba pang mga serbisyo, ngunit kapatid. Kahanga-hanga kung makakasama ko siya kahit isang gabi. Sa sandaling iyon ay naisip niya, naalala niya na nahirapan siyang bumangon sa kanyang pagkalalaki at agad na nakaramdam ng panlulumo bilang resulta. Life After Prison. Kabanata 268. Kumain ng kaunting pagkain si Black Rose at umalis kaagad pagkatapos. Pagkaalis niya, ngumiti si Edward. Kaya, nasisiyahan ba kayong dalawa? Nakangiting sabi ni Easton. Hahaha, syempre, syempre. Siya ay may nakamamanghang figure. Nakakahiya lang na isa siyang assassin kahit sinong magdampi ng kanilang mga kamay sa kanya ay tiyak na mamamatay. Kaya tinawag niya ang kanyang sarili na Black Rose. Maaaring maganda ang mga rosas, ngunit puno rin ito ng mga tinak. Sabi ni Jada. Kung ganoon, babayaran ko ang pagkain kung tapos na tayong kumain. Paano kung magtaas tayo ng huling baso at uminom ng toast sa maagang pagkamatay ni Severin? Hahaha. Tumayo si Edward at nagpropose. Labis siyang nasiyahan sa assassin na kinuha niya dahil naniniwala siya na ang sexy figure ng assassin ay magiging kapaki-pakinabang sa pang-akit kay Severin. Siya ay halos tiyak na kukuha ng pain, at ang kamatayan ay malapit nang sumunod sa sandaling mahulog siya sa kanyang alindog. Pagkatapos ng kanilang toast, nagpunta si Edward para bayaran ang bill. Pagkatapos ay lumabas sila ng hotel kasama sina Jada at Easton na sinundan si Edward mula sa likuran. Pagkatapos ay nakita nilang dalawa si Edward nang makasakay siya sa kotse at lumabas ng hotel. Nang wala na si Edward, sabi ni Easton kay Jada. Hindi naman nagsinungaling sa amin si Edward. Nag-hire siya ng 4-star assassin sa pagkakataong ito, at talagang umaasa ako na sa wakas ay magtagumpay tayo. Sana nga. Pare-pareho lang naman ang mga lalaki. Ikaw, halimbawa, kanina pa nakatitig sa hita niya. Umalis si Jada pagkatapos niyang sabihin iyon. Pagka-uwi ay agad siyang tinanong ni Victor. Paano ito? Nakilala mo ba ang assassin? Maasahan ba siya? Tumanggaw si Jada. Siya ito, at sa tingin ko ay mapagkakatiwalaan siya. Ayon sa kanya, ang tanging daan para maging 4-star assassin ay ang pagkumpleto ng 100 takdang aralin. Dagdag pa, siya ay isang magandang babae na dalubhasa sa pang-akit sa kanyang mga target bago lumikha ng pagkakataon na patayin sila. Ang sarap pakinggan. Tumanggaw si Victor at nakahinga ng maluwag. Sa sandaling iyon, nakarating na si Severin at ang kanyang pamilya sa isang malaking VIP room sa isang hotel. Hindi ba't medyo sobra-sobra ito, Lola? Ang pagkain at alak sa mesang ito ay nagkakahalaga ng 10,000, tama ba? Nakangiting tanong ni Dayan nang makita ang marangyang pagkalat ng mga pagkain at mamahaling alak. Alam kong lagi kitang tinuturuan na mag-ipon ng pera at gumastos ng matalino. Ngunit ngayon ay iba dahil ngayon lang tayo nakatanggap ng malaking tulong sa ating mga benepisyo sa hinaharap. Lubos akong naniniwala na ang ating pamilya ay magkakaroon ng magandang kinabukasan, kaya't nagpasya akong magmayabang ng malaki at magdiwang ngayon. Ang matandang babae ay nagniningning sa tuwa at pananabik. Tama, at lahat ng ito ay salamat kay Severin. Hindi tayo magkakaroon ng 2 pwesto kung wala siya. Nakangiting sabi ni George sa isang tabi. Samantala, mahaba ang mukha ni Stanley habang nakaupo sa tabi ni George. Hindi niya akalain na darating ang araw na magpupuri ang kanyang ama kay Severin.
Ngayon na si Severin ay pinahahalagahan ng lahat ng mga lugar, magiging napakahirap para sa kanya na muling ibalik ang kanyang tungkulin bilang general manager. Nag-aalalang tumingin si Judith kay Severin at nagtanong. Severin, nabalitaan kong nakatagpo ka ng isang asasin nang matapos ang seremonya kaninang hapon. Nasaktan ka ba? Kailangan mong maging mas maingat kapag pupunta ka sa hinaharap. Hindi pa namin alam kung sino ang kumuha ng asasin, pero baka subukan nilang kumuha ng isa pang asasin. Pagkatapos nito ay tinawanan ito ni Severin. Huwag kang mag-alala, nanay. Para silang mga langgam sa akin. Sa tingin mo ba ay ilalagay nila ang buhay ko sa anumang panganib? Pasalamat na sabi ni Maurice. Mukhang tama si Severin na kumuha ng mga bodyguard para sa atin. Ang pagiging mayaman ay may panganib na matarget ng mga seloso. Life after prison. Kabanata 269. Oo, lahat kami ay nabigla sa oras na iyon. Medyo na trauma na sabi ni Catherine. Dahil mas magiging mayaman tayo sa pananalapi sa hinaharap, dapat tayong kumuha ng higit pang mga bodyguard para sa ating pamilya. Hindi natin maaaring ikompromiso ang ating kaligtasan para lamang makatipid ng kaunting pera. Pumayag naman si Stanley. Well, kung magpapatuloy ang trend na ito, baka maging second-tier family tayo sa loob ng wala pang 2 taon. Kapag nangyari iyon, kakailanganin natin ng ilang elite fighters para mamuno. Sa ngayon, wala talagang ganoong tao sa pamilya natin. Ang mga pambihirang kakayahan ni Severin ay talagang madaling gamitin ngayon. Magkakaroon tayo ng malaking problema kung hindi dahil doon. Itinaas ng matandang babae ang kanyang baso at sinabing, mag-toast tayo, lahat. Ano man ang mangyari, magkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga Shanahan. Cheers! Tumayo ang lahat at itinaas ang kanilang salamin. Itinaas din ni Celine ang kanyang fruit glass at sumigaw ng cheers na parang matanda na rin. Oh, ikaw. Hindi napigilan ni Severin na tumingin sa anak at halikan ang mabilog na pisngi nito. Gayunpaman, naiinis itong tumingin sa kanya. Oras na para mag-ahit ka, tatay. Mayroon kang pinaggapasan ngayon. Ha ha ha. Sige, sige. Mag-ahit ako pag-uwi natin. Lalong natuwa si Severin nang makita ang paghikbi nito sa kanya. Nagiging cute siya sa araw-araw. Matapos inumin ng lahat ang kanilang toast at maupo, muling sinabi ni Catherine kay Severin. Dahil wala ka namang gagawin, dapat mong subukang humanap ng pagkakataon na mas makilala pa si Sheila ng Brookbourne Mansion. Mas maganda kung magiging mabuting kaibigan mo siya, o mas mabuti pa, pakasalan mo siya. Magkakaroon ka ng aming lubos na pag-aproba. Huminto sandali ang matandang babae at idinagdag. At huwag din nating kalimutan si Robin. Bisitahin mo sila at tingnan mo ang kanyang lola kapag may oras ka. Sa tingin ko, ang kanyang lola ay naghihirap mula sa migraines o isang bagay tulad nito. Kahit na ang mga sakit na ito ay napakadaling gamutin sa ospital, ang dahilan kung bakit ako humihingi ng tulong sa iyo ay dahil gusto kong magkaroon ka ng magandang relasyon sa kanya. Sigurado akong hinanap ka niya dahil pinahahalagahan niya ang iyong mga kakayahan. Dapat kang pumunta doon kapag may oras ka. Mas maganda kung makapunta ka doon bukas. Naiintindihan ko, Lola. Makikipagkaibigan ako sa kanila. Hindi nagustuhan ni Severin ang pakikipag-hang up sa mga mayayaman at makapangyarihan dahil siya ay mas mayaman kaysa sa sinuman sa kanila, ngunit napilitan siyang makinig sa mga salita ng matandang babae at sa makatuwid ay ngumiti lamang siya ng alangan bilang pagsang-ayon. Bukas ka pupunta doon. Paano kung sumama ako? Agad na nagsimulang magsalita si Stanley sa mas palakaibigang paraan kay Severin. Kumunat ang noo ni Severin at medyo kakaiba ang ekspresyon. Sasama ka sa akin. Para saan? Sa sandaling itanong iyon ni Severin, sumagi sa isip niya ang kaakit-akit ngunit malayong anyo ni Robin at agad niyang naunawaan na ang pangunahing layunin ni Stanley ay ang pagmasdan si Robin. Gusto niyang gamitin si Severin para makilala si Robin, at halatang gusto niyang subukan at makuha ang puso nito. Nakakatuwa si Severin nang maisip niya iyon. Sinisikap ba niyang maging boytoy ng isang mayamang babae pagkatapos niyang malaman na wala na siyang pagkakataong maging general manager? Well, kung pupunta ako,
Maaari akong palaging tumulong sa pagdala ng iyong medikal na kahon o isang katulad nito, tama ba? Tiyak, maaari akong maging isang uri ng katulong. Ngumiti si Stanley at naisip niya ang unang dahilan. Life after prison. Kabanata 270. Halos napa-facepalm si Severin. Medical box. Ang Dracodeus ring na suot niya ay isang storage item na maaaring maglaman ng maraming bagay, at hindi na niya kailangang magdala ng medical box sa paligid. Ang ganitong mga kagamitan ay kilala lamang ng pinakamalakas na tao na umabot sa mataas na antas ng paggamit. Hindi inaasahan ng isang mayamang bata na tulad ni Stanley na nakakita ng ganoong kayamanan kung kailan ang alam niya ay kumain, uminom, at makipaglaro sa mga babae sa buong araw. Gayunpaman, hindi napigilan ni Severin ang mapangiti nang mapagtanto niyang malaki ang pagkakataon na magalit sa kanya. Sigurado ka ba? Hindi problema para sa iyo na sumama, ngunit ang aking medikal na kahon ay medyo mabigat, at nag-aalala ako na hindi mo ito mabuhat. Sinong niloloko mo? Malakas akong tao, kaya syempre kakayanin ko. Hindi napigilan ni Stanley na matawa. Sa palagay mo ba ay hindi ako sapat na malakas dahil lamang ako ay nagmula sa isang mayamang pamilya? Ako ay isang lalaki, pagkatapos ng lahat, at kahit na hindi pa ako nakakagawa ng maraming pisikal na trabaho bago, ang isang medikal na kahon ay hindi dapat magdulot ng isang malaking problema para sa akin. Kung ganoon, isasama kita bukas. Nakangiting sang-ayon ni Severin. Kung tutuusin, sayang naman ang hindi pagtanggap ng alok na tumulong, di ba? Hahaha. Kahanga-hanga. Pupunta ako sa iyong lugar bukas ng umaga at magkakaroon ng pagkakataong masiyahan sa pagsakay sa iyong Audi. Natatawang sabi ni Stanley. Nagdilim ang mukha ni Severin. Hindi ka nagmamaneho. Na, magtataksi na lang ako. Ang gulo ng pagmamaneho. Natawa si Stanley. Ito ay isang masigla at maayos na gabi kasama ang mga syanahan habang kumakain at umiinom sila hanggang sa nilalaman ng kanilang puso. Sinadya ni Stanley na umasa kay Severin para magkaroon ng magandang relasyon kay Robin, kaya nagkunwari siyang nag-toast ng ilang baso kay Severin at hinihingi rin ang numero ng telepono ni Robin. Sa ibang lugar, si Claude, ang pinuno ng Emerald Cloud Gang, ay dumating sa Brookbourne Mansion. Sina Zachariah at ilang iba pang malalakas na miyembro ng Ballard ay tumingin sa kanilang mga bisita at hindi maiwasang mapasimangot. Hihihi. Anong dinadala mo dito, Claude? Oh, at ibalik ang mga halamang ito, pakiusap. Hindi ako tumatanggap ng mga regalo mula sa mga tao kung wala akong nagawa para maging karapat-dapat ito. Alam ni Claude na si Zachariah, bilang isa sa mga tao ng Brookbourne Mansion, ay kilala sa pagiging isang taong may integridad. Kaya naman inaasahan niyang tatanggihan ni Zacarias ang handog. Ngumiti siya, at sinabing, Ginoo, ang ligaw na damong ito ay lumago sa loob ng kalahating siglo. Ito ay hindi gaanong sulit, ngunit sigurado akong ang kagalang-galang na matandang ginang ay makakatanggap ng isang uri ng benepisyo pagkatapos kainin ito. Sinasabi nila na ang mga halamang ito ay naglalaman ng isang tiyak na sigla na maaaring pahabain ang buhay ng mga kumakain nito. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Zachariah pagkatapos marinig iyon at halatang napangiti siya, gayunpaman, pagkatapos ay naisip niya na ang kanyang interes ay naging interesado. Paumanhin, ngunit ayaw kong sirain ang aking mga prinsipyo. Miyembro ka rin ng isa sa underground forces, kaya hindi ko matatanggap ang kahit anong regalo mo para sa akin. Isang matandang lalaki mula sa Brookbourne Mansion pagkatapos ay naiinip na sabi. Kung may gusto kang sabihin, lumabas ka kaagad at sabihin ito. Huwag kang magpatalo. Natatawang sabi ni Claude. Ginoo, nagtataka ako kung may kamalayan ka na naabsorb na ng Draco Hall ang Cedar Gang. Nang marinig iyon ni Zachariah, agad niyang naunawaan ang layunin ng pagbisita ng kabilang partido at hindi niya maiwasang mapangiti. Alam ko, ngunit ito ay isang bagay sa pagitan ng mga underground forces. Wala namang kinalaman sa akin ang mga sinabi ni Claude. Siyempre. Ito ang karaniwang pagkakaunawaan nating lahat. However, sa tingin ko dapat mong malaman na ang kabuuang lakas ng Draco Hall ay lumalapit na sa Brookbourne Mansion. Kahit na ang lakas ng kanilang mga elite fighters ay maaaring malayo pa rin sa iyo,
Natatakot ako na ang kanilang mga mapagkukunan sa pananalapi ay maaaring nasa parehong antas ng sa iyo. Nakangiting ngumiti si Zachariah. Itama mo ako kung mali ako, pero pinuntahan mo lang ako dahil nag-aalala kang sakupin din ng Draco Hall ang Emerald Cloud Gang, di ba?